Glilinis ako dito sa bakuran namin dahil humahaba na yung mga damo. Hi, hello, minasang konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Alas 5 ng umaga ay natapos na akong gumawa ng bento ni Hapon. Yung mga ante, halos araw-araw na akong gumagawa ng bento ng asawa ko. Diba, hindi ko na po nare-record dahil nagmamadali na rin po ako. Kaya pasensya na po kayong mga ante. Pagkatapos kong gumawa ng bento ni Hapon at magligpit dito sa mesa, ay naglinis naman ako dito sa sala namin. Habang naglilinis ako, ay natapos na rin mag-asikaso si Hapon. Pagkatapos niyang magbihis, ay kinuha niya na yung bento niya dahil aalis na nga siya. Dahil ihahatid natin si Hapon mga auntie, ay sinuot ko na tong pantulog niya dahil malamig dun sa labas. Habang nagsasapatos si Hapon mga auntie, ay kinakausap niya nga ako. Mamaya daw kapag ihahatid ko si Kenshin sa school, ay mag-iingat daw kaming dalawa. O diba, napakabait ni uncle niyo mga auntie. Pagkahatid ko kay Hapon, naglinis muna ako dito sa lababo namin. Hugasan ko muna itong mga pinagkainan namin. Hindi na rin ako matutulog mga auntie dahil mamaya-maya ay mag-aasikaso na rin ako. Ihatid ko po kasi mamaya si Kenshin dun sa school niya. Pagkatapos ko pong maghugas, ay mag-aasikaso na ako dito ng mga kakainin ng anak ko. Kapag na-ready ko na to, doon ko naman gigisingin si Kenshin para kumain. Tinatanggal ko nga pala yung nasa gilid ng tinapay dahil ayaw yan ng anak ko. Medyo may pagkaselan kasi ng konti si Kenshin mga auntie. Pagkatapos ko mag-ready ng pagkain ng anak ko, ay nagising na nga rin siya mga auntie. Tuwang-tuwa nga siya dito sa almusal niya dahil favorite niya tong mga to. Bago po pumasok si Kenshin sa school niya, ay pinapakain ko po talaga siya ng almusal. Dahil tapos na ako sa mga gawain ko, kaya binabantayan ko muna siya habang kumakain. Pagkatapos namin mag-asikaso ni Kenshin, ay nagbike na ako dahil ihahatid ko na siya dun sa school niya. Lapit lang naman po yung school ni Kenshin. Kapag nababike po kami, ay nasa 5 minutes lang. Kapag naglalakad si Kenshin, ay meron siyang nakitang nakasabit na koinobori. Traditional po yan dito sa Japan mga auntie. Kapag meron pong ganyan, ibig sabihin po nun ay kodomo no hi. Sa English po mga auntie ay Children's Day. Ginaganap po yung Children's Day dito sa Japan tuwing May 5. Koinobori po ay sinasabit nila ng April hanggang May. Ito na nga po mga auntie, hindi ko po napansin na katsinelas lang pala tong anak ko. Kaya umuwi ulit ako para kunin yung sapatos ni Kenshin. Mamasyal kasi sila mamaya, kaya kailangan nakasapatos. Dali-dali na nga ako nagbike mga auntie para kunin yung sapatos ni Kenshin. Hingal nga ako dito mga auntie dahil pabalik-balik ako. Kalanan ko din naman kasi mga auntie dahil di ko nga napansin na tsinelas pala yung suot ni Kenshin. Balik ko sa school ni Kenshin ay binigay ko na rin kagad yung sapatos niya. Tuwang-tuwa nga tong anak ko mga auntie dahil nakita na naman niya ako. Bago nga pala ako umuwi, tinignan ko muna tong sample dun sa project ni Kenshin. Turuan nga ako ng teacher mga auntie, kapag hindi ko daw alam, may tawagan ko lang daw sila. Fast forward na nga po mga auntie, pagkatapos ko ihatid si Kenshin sa school niya, ay umuwi na rin ako kagad. Pagka-uwi ko, ay nakita ko nga tong bakuran namin na sobrang daming damo mga auntie. Hanggang dun mga auntie harap likod, sobrang daming mga damo. Kaya sa rumami, kinaisipan ko magtanggal ngayon ng mga damo. Nagbota na ako at nagloves na rin syempre. Luha ko na nga rin itong pang grass cutter namin. Para umandar, maglalagay muna ako dito ng gasolina. Ito po palagi yung ginagamit ko kapag nagtatanggal ako ng damo dito sa bakuran namin. Dahil mag-iisang taon tong hindi nagamit, kaya mahirapan ako tong paandarin. Stock lang kasi itong mga auntie kapag winter, hindi naman to ginagamit. Isa pa dun mga auntie, kaya mahirap siyang paandarin dahil luma na rin kasi itong grass cutter nila Hapon. Kaya tsagaan lang dahil papaandar ko rin itong mga auntie. Ko pa ba mga auntie, kayang-kaya natin yan. Kahit abutin pa ako dito ng siyam-siyam mga auntie, nako hindi ko to titigilan. Mas maganda kasi mag-grass cutter ngayon dahil medyo maaraw. Isa pa mga auntie, maganda rin mag-grass cutter ngayon dahil wala si Kenshin. Kapag meron si Kenshin mga auntie, nako matatakot ako mag-grass cutter. Napakalikot pa naman ng anak ko mga auntie. O diba, pagkatapos ng siyam-siyam, ay napaandar ko rin mga ante. Sa pag-grass cutter nga po pala, ay taon-taon ko na po itong ginagawa dito sa amin. Kaya sanay na rin ako mga auntie kahit medyo natatakot pa. Nung nasa Pinas pa ako mga auntie, hindi ko naman to ginagawa. Pero nung napangasawa ko na po si Hapon, ay doon na ako natutong mag-grass cutter. Walang ibang maglilinis dito sa bakuran namin kung hindi kami dalawa lang ng asawa ko. Sobrang luwang ng bakuran namin mga auntie, kaya kailangan ko tong linisan. Ito naman sa part na to mga auntie, yung mga nakatanim dyan ay plum at peach. Yung mga yun mga auntie, yun yung mga tanim namin mga prutas. Diba mga auntie, meron din kami cherry, yung iba naman nasa bukid. Dinadahan-dahan ko rin dito dahil delikado. Baka kasi magasgasan ko itong pinakamamahal na sasakyan ng asawa ko.
Pagkatapos ko maglinis dun sa harap, ay dito naman ako sa likod. Medyo nakakatakot lang mag-grass cutter mga auntie kasi mabato. Kaya minsan nagdadahan-dahan na lang ako. Nabasa nga po pala ako sa comment section, bakit daw hindi yung asawa ko yung gumawa nito. Actually mga auntie, ginagawa po yan ng asawa ko kapag day off niya. Kaso naisip ko po na ako na lang yung gumawa dahil nandito lang naman ako sa bahay namin. Hindi naman po siya mahirap, yung nga lang po nakakapagod. Okay lang naman po dun sa asawa ko kung siya yung gumawa nito. So nga lang naisip ko, ako na yung gumawa para matapos na. Para kapag day off ng asawa ko, ay magre-relax na lang siya with family time. Tuwing day off po kasi ng asawa ko, ay family time namin yun. Kung gagawin pa niya to, wala na siyang oras sa amin. Araw-araw pong pagod yung asawa ko sa trabaho niya. Tapos pag uwi niya ng bahay, mapapagod pa siya. Ay naku mga auntie, kawawa naman siya. Hindi po ako inuutosan ng asawa ko mga auntie na gawin ko to. Ako po yung may gusto nito at kusa ko po yung ginagawa. Ang asawa ko po ay masipag po yan sa trabaho. Kaya gusto ko po kapag day off ng asawa ko, ay nasa amin yung oras niya. Kasi ganun din naman po yung asawa ko. Gusto niya kapag day off niya, ay nasa amin din yung oras niya. Kaya wag po kayo mag-alala mga auntie, ganyan po talaga ang may asawa. Wala din namang ibang maglilinis dyan, kundi kami-kami lang din. Langan namang hayaan ko pang dumami yung mga damo mga auntie. Pagkatapos ko mag-grass cutter, nagutom na ako mga auntie. Tira pa kami sopas kagabi, kaya pinainit ko na lang mga auntie. Ito na lang muna yung kakainin ko. Kapag nagutom ako, ay kakain na lang ako ulit. And fast forward na nga po mga auntie, alas 3 ng hapon, sinundo ko na rin po si Kenshin sa school niya. Tatanim ko na yung mga buto na binili namin nung isang araw. Saktong-sakto nga mga auntie kasi nakabili kami ng lupa para sa mga gulay. Ito namang si Kenshin mga auntie, pasali-salimanin. Syunggi ko at basil nga po pala yung mga itatanim ko. Isang araw ko lang nalaman mga ante na favorite pala ng asawa kong hapon ang syunggi ko. Kaya heto, bumili siya ng buto na itatanim ko. Excited na nga ako makita itong mga tanim ko sa mga susunod na buwan. Isa pa mga ante, maganda rin kasi nagtatanim tayo ng mga ganito para nakakatipid din tayo. Diniligan ko na nga rin mga ante pagkatapos ko magtanim ng mga buto. Tuwang-tuwa ako kanina mga ante habang nag-grass cutter ako. Ay tumubo na po kasi sitaw dun sa mga tinanim ko nung isang araw. Siguro nasa 5 piraso na itong mga tumubo mga ante. Na-excite na talaga ako mga ante. Didiligan ko tong mga sitaw ko mga ante para gumanda yung pagtubo nila. Kahit mabato o madamo man dito sa likod namin, tumutubo pa rin yung mga sitaw ko. May tinanim din po akong sigarilyas mga ante. Diyan ko po yan tinanim sa may bakod. Dito nga po pala sa likod namin, may irrigation po. Minsan, dito na po ako kumukuha ng tubig na pandilig. Saka para makatipid na rin tayo sa tubig mga ante. Excited na talaga akong mag-harvest dito sa mga tanim kong mga gulay. Kaya samahan niyo po ako mga auntie dito po sa aking mini garden vlog. Yan lang po, dito na po natatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po sa lahat ng suporta niyo. Lang po, thank you for watching. Sayonara and bye-bye! Rusa.